paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Vice President Sara Duterte bukod tanging Vice Presidente at dating Education Secretary na na-audit ng COA. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom si Rajuman Conde Batag. RMN Live Reports. Idiniin ng Commission on Audit o COA na bukod tanging si Vice President Sara Duterte ang ikalawang Pangulo na kanilang naisailalim sa auditing ng ahensya. Sa Day 11 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, tinukoy ni dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil na mula noong may talaga siya sa tanggapan noong 2014, bukod tanging si VP Duterte lang ang kanyang naisailalim sa audit ng confidential funds. Paliwanag ni Wamil, si VP Duterte lang ang Vice Presidente at siya lang din ang bukod tanging dating Education Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Hindi anya nagkaroon ng confidential at intelligence funds ang mga nooy dating Vice President na sina dating VP Jejomar Binay at dating Vice President Leni Robredo. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds? Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sa pagtestigo naman ni Wamil, binigyan din niya na hindi maaaring gamitin ang confidential at intelligence funds bilang pambayad ng sweldo, overtime, dagdag na compensation, allowance o iba pang benepisyo ng mga opisyal o empleyado ng isang ahensya. Hindi rin ito dapat gamitin sa representation, consultancy fees o entertainment expenses at kahit sa pagpapatayo o acquisition ng gusali o housing structures. Samantalang sinabi naman ni Atty. Michael Coa ng defense team na handa nilang i-stipulate ang mga exhibits maliban sa acknowledgement receipts na may petsang December 21 hanggang December 31, 2022. Matatandaang naging kontrobersyal ang petsang ito dahil tinukoy na sa loob ng 11 araw ay ginastos ng Office of the Vice President ang nasa kabuuang 500 million pesos na confidential funds, habang sa una, kalawa at ikatlong quarter ng 2023 naman ay aabot sa 112.5 million pesos ang sinasabing bilusay na confidential fund ng ikalawang Pangulo noon sa DepEd. RMN Network News.